Papansing vlogger, wagas ang paratang sa INC kahit walang sapat na basihan. Galit niya, may pinanghuhugutan ba? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Samantalang yung higanteng relyon na to, putang inang ito. Ha? Mga dyan sa INC. Sa panahon ngayon, ang magpasikat, magpapansin sa social media ay totoong napakadali na. Gumawa ka lang ng mabuti na may nakatutok na kamera, gumawa ka ng imposible o masama, gumawa ka ng nakamamangha, makialam ka sa buhay ng iba, ay maaring maging daan para mapansin ka sa mundo ng cyberworld. Ito ang mga taong uhaw sa maraming views, mataas na engagement, at pagpaparami ng followers at subscribers. Dahil nga majority ng mga kababayan natin ay tinatawag na netizen dahil nakatutok sila sa social media sa iba't ibang balita, sa mga issue na dito ay makikita at mababasa. Ang nakalulungkot nga lang ay mas pinipili ng ibang content creator o vlogger na gumawa ng mga content na mapanira at salat sa katotohanan. Dahil aminin man natin o hindi, mas napapansin at nagiging trending ang mga nakikita o nababasa sa social media na negatibo o mapanira. Higit na pinapansin at pinuputakti ng sari-saring komento. Kagaya na lamang ng nagpapapansin na vlogger at commentator daw siya sa kanyang channel, bukod sa ginagawang pagpaparatang na isinangkot pa ang isang INC district minister sa isang issue ng road rage, ay isa lamang pagsisinungaling. Bukod dito, mayroon pa siyang bintang at paratang hindi lang sa isang individual, kundi sa kabuuan ng isang organisasyong pangrelihiyon. Buong kapalaluan siyang nagsasalita ng masasakit at below the belt na. May matitinding paratang, gayong walang matibay na basihan, kundi ulat daw ng itinatago niyang impormante na kung sinong Poncio Pilato na agad naman niyang pinaniniwalaan at itinatago ang pagkakakilanlan. Meron po tayong informante. Ayun po, makikita nyo sa screen. Yan po yung aking informante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Hindi po siya pwedeng ipakita sapagkat siya po ay special agent. Ilan nga sa mga ipinaparatang niya sa INC ay ang mga sumusunod na buong kahambugan niyang ikinakalat sa kanyang channel. Una na nga rito ay inakusahan niya na ang Iglesia ni Cristo daw ang may-ari ng warehouse ng mga itinagong import na bigas na ni-raid sa Bukawi. Ikalawa, pinagmumura niya ang Iglesia ni Cristo. Kontrolado daw at binabayaran ng Iglesia ni Cristo ang custom, politiko at pulisya para makalusot ang mga smuggled. Tinatago daw ng INC ang mga bigas na taong bayan daw ang nagbabayad para ibenta sa mas malaking halaga at ginagamit sa mga lingap sa mamamayan. Ang INC daw ang may hawak ng Kadiway Store at binebenta ng mahal ang mga bigas. Tinatrador daw ng INC si BBM. Kaya daw dumadami ang mga kapilya ng INC ay dahil sa mga politiko. Mga magnanakaw daw lahat at masasamang tao daw. Hindi daw itinuturo sa INC ang pagiging matuwid. INC daw yung nag-viral na nanutok ng baril sa siklista at yung nanutok ay galing sa kapilya ng INC. Retired police daw at district minister ang nanutok na ito. Ilan lamang ito sa mga paratang at paninira niya sa INC. Samantalang, puro papuri naman ang sinasabi niya sa isang grupo ng relihiyon na hindi na natin papangalanan pa. Subalit nagsasabi sila na hindi na kailangan ng kanilang relihiyon ang maayos at malalaking sambahan. Kaya posibleng ito rin ang relihiyon na kanyang kinabibilangan. Pero ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi pala ganda ng simbahan ang batayan para sabihin na ang isang relihiyon ay nasa tama. Na yung relihiyon na yan, ginagamit lang yung kanilang puwersa, ganda ng simbahan. Yan ang ginagamit ni Satanas para mangakit ng mga tao at iligaw yung mga tao dito sa ating bansa. Buti pa yung tahimik sila.
Wala silang mga issue, ako gugustuhin ko na lang na ganun yung sabihin na simple lang. Kasi naman laging nalalaman sa mga issue. Kaya ano nga ba ang tunay na intensyon niya? Totoo bang may malasakit siya sa mga Pilipino o para magkalat lamang ng mapanirang fake news laban sa INC at bigyan ng papuri ang isang organisasyong pangrelihiyon na binibigyan niya ng mataas na pagrespeto at magagandang pahayag? Sa bigat at talas ng kanyang mga paratang na kulang naman sa mga katibayan, di ba dapat nabigyan siya ng tamang pagdidisiplina? Subalit hindi na natin pakikialaman yan, kundi ipaubaya na lang natin sa kinauukulan at tamang ahensya ng gobyerno ang kailangang pumuna para timbangin ang kanyang mga inilabas na akusasyon at mga paratang. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama!